Magandang gabi mga igsuon, mga kapatid. At merong mga protestante tayong nakita na nangliligaw ng mga kapatid na Katoliko sa mismong tapat ng simbahan. Ang kakapal ng mukha na itong mga ito nag-iingay. Ni mga walang kaayusan nitong mga ito. Kung talagang totoong sa Diyos ito, 14:40 ng unang Korinto, ang sulat ni Pablo na inutos sa kanya ni Kristo, 14:37 ng unang Korinto, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Tingnan nyo, nangangaral, walang kaayusan itong mga walang yan ito, mga sulpot. Ayan na, hintayin natin mga kapatid. At buwelo lang tayo. Kasi naman si Bro JP. Sabayan ba natin? Hindi kaya tayo mahuli nito. Ito. Sabi po ni Jesus, come to me, Ha? all of you who are weary and heavily laden, I will give you rest. Lumapit kayo sa akin kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan at bibigyan kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan po Tignan mo bro. na binabanggit ng Diyos ay hindi ang kapahingahan na Tignan mo, di binibigyan ng makakasabay. Tanungin natin, meron tayong microphone para malakas. Ang kapahingahan na hindi mo kaya maranasan sa mga bagay na nagbibigay ng libang sa iyo. Bro JP! Bro Ang JP! kapahingahan na binibigay ng Diyos. Bro JP! Ito Bro JP! Bro! Ito ang walang hanggan. Andito kami. Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Hello mga Ikson, mga kapatid! Gusto po ng At andito ngayon si kapatid na JP, taga Manila. Ayan. At ngayon, pupuntahan natin itong mga sulpot na ito. Tatanungin natin dahil nanggugulo sila. ang Panginoon. Nandun mismo sila sa may tapat ng simbahan natin. Diyan sila nagkakatekes ko no, Bible study daw. Tanungin natin dahil kung talagang totoong Kristiyano sila, 3:15 ng unang Pedro, yung karumpatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa sa pagsagot. Tignan natin kung handang sumagot itong mga protestante na ito. Tingnan nyo, pinagloloko mga tao dito. Mga Katoliko ang tao dito tapos niloloko sa tapat mismo ng simbahan. Hindi ako papayag niyan. Nanggigigil ako. Marami dito nag-aantay. Nagdala tayo ng CCC. Diyos ang buhay niya. Dahil alam kong ipaparatang ng mga protestante ang Catholic Church sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, pag sinabi nila yon, saan mabasa sa official doctrine ng Catholic Church? Dala-dala ko ngayon na ang Catholic Church o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sumasamba sa ribulto, sumala sa atong referensya. Wala silang mabasa niyan. Bakit? Sa demonyo kasi yung mga yan, mga sinungaling. Bakit? Dahil yung nasa ng ama nila, yun ang ibig nilang gawin, 8:44 na 1. At isa doon, ang magsinungaling. Dahil sinungaling itong mga protestante nito. Nagagaling ko lang sa sakit, nang gigigil ako mga kapatid. Bakbaka na. Ayan. Pwede ko makalaya. Hindi magandang balita yan, pangluloko yan. Pandaraya yan. Lahat ng kasalanan mo ay pwedeng patawarin ng Panginoon. Tama sa bautismo yon, 22:16 ng gawa sa tunay na simbahan. At yung tunay na simbahan, 3:15 ng unang Timoteo, 12:5 ng Deuteronomio, yun yung dakong pinili ng Diyos. At mayroong larawan yun, 3:10 ng ikalawang kronike. Kayo, wala naman kayo larawan eh. Larawan ng pastor nyo na nakalagay doon, ikapo. Natay ka niya, patawagin mo siya. Ay, tinan mo. Kaya sabi niya, call unto me. Tapos ipatatanggap yung pa Kristo nyo. Paano namin nahanapin si Kristo? Ang tagal-tagal na sa amin ni Kristo. 1st century pa lang. Ang sabi na 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman tapos ang panahon. Therefore, hanggang ngayon, nasa atin pa rin si Kristo. Hindi umalis sa atin. Mga bagay na hindi ko kaya pigilan. O tinan mo, nangangaral ba yan? Isang sitas, wala man lang binasa. Gusto ko makabili ng mga bagay na hindi ko naranasan ng bata ako. Gusto ko makaangat sa buhay. Wala naman kami pakialam kung bata ka o hindi. Bata rin naman ako eh. Hindi ko kasalanan na Mamaya ka. pero kasalanan ko kung Nasa tapat pa kayo ng simbahan, hindi kayo nahiya. Gusto ko maging mayaman. Grind lang ako ng grind. Hustle lang ako ng hustle para maabot ang pangarap ko. Nagtayo ako ng mga negosyo. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nakabili ng sasakyan. Nagkaroon ng lupa at bahay. Pero alam ko po lahat ng mga bagay na yun ay walang halaga. Bro, kayo ulit? Oo, kasi tapat na simbahan namin yan eh. Niloloko nyo mga tao eh. Habulin ng mga bagay sa mundo.
Oo, ganun pa rin dahil yun yung pananampalataya ng mga apostol na tinanggap namin. Sa 1.13 ng Tito, sawayin yung may kabagsikan. Ngayon, babasa ka, teach them with humbleness. Utos yun sa kapatid, hindi sa labas. Out of context kayo kung gumamit eh. Kaya niyo po ibigay lahat ng bagay sa inyo. Walang kabuluhan. Sabi niyo po, seek first the kingdom of God and His righteousness. O, anong punto mo doon, kapatid? Hindi naman lahat na lahat natin, hindi naman lahat. Ang po pinalagan ng Diyos sa addiction sa mga illegal na bagay. Nilalakaran. Tama, nilalakaran namin 3.18 ng unang 1, 2.10 ng Epeso at yun yung paggawa ng mabuti. At isang mabuti, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, 1.13 ng Tito, yung punahin kayong mga sulpot. Dahil ni pag-ambag nga sa Biblia, wala nga kayong inambag sa Biblia eh. May inambag ba kayo sa paggawa ng Biblia, kapatid? Ang nagsulat ng Biblia, mga apostol, pinagspasa-pasa, katunayan, may referensya akong dala. 405 AD, Pope Damasus and Saint Jerome, mga church fathers ng Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, meron na ba kayong pastor? Nung 405 AD na nagbuo ng Biblia, meron o wala? Tanungin mo muna ang akong panguntana bago ko sagutin ang yaong panguntana. Alin ang hindi namin Excuse at dahilan. meron, dahil ang pananampalatayang tinuturo sa Biblia, 2.22 ng Santiago, sa pamamagitan ng gawa. At isa doon, 3.18 ng unang 1, ikalawang Korinto 14 hanggang 5, 1.13 ng Tito, sawayin kayong may kapagsikan. Sagutin mo, tanong ko, umaalis tayo eh. Ito, may dala ko reference eh. Yan yung po na ipanalayan ko po kayo. Dala ko. Kasi sabi mo, So, meron po dito, Brad, kasi kayo impokrito kayo. Ang mga, ano mo yan, ang mga mga bagay. Basahin, ito dito kaya Nung 405 AD, hindi kayabangan ito tayo. Hindi kayabangan Ibig ito. sabihin pala, hindi, sumunod mo lang sa tanong ko. kayabangan Ibig yan na- sabihin pala, sa 8.8 lang ho, Wala kang Holy na Book Spirit. of History. Holy Spirit, may kahinahunan. Ibig sabihin pala si Pablo walang Holy Spirit. Meron. Si Cristo walang Holy Spirit. Bakit dahil si Cristo, 23:15 ng Mateo, ano yung wala ka si Pablo nakikipagdebate rin utos eh. Hindi ibig sabihin pala, Mga tao ba sa akin? Pinag-order si Pablo, yes or Mga no? tao ba tayong problema nun? Tama. Mayroon, 12.9 ng Roma ang sabi, ang pag-ibig. Ayaw mo naman kasi Sandali, kapatid. magbabasa Bakit ko. nga? Bakit ako? Hindi ka sagot niyan. Hindi ko pakikinggan dahil yung sinasabi mo, wala sa Biblia ang sinasabi mo. O, papakinggan ka namin. Ikaw, papakinggan ka namin. Magsitas ka ng Biblia. Magsitas ka. Magsitas ka. Alam ko na nandyan. Magsitas ka. Magsitas ka, pakikinggan kita. Nandyan nga rin. Magsitas ka, pakikinggan Nandyan nga rin kita. yan. Saan dyan? Eh, referensya to. Wala namang sitas dito. Alam ko na sa Ang Bible na tinatanong ko sinasabi sa'yo, mo, pero ayun naman pala. Nasa Bible pala. Nasa Bible pala. Meron. may pag-asa ka. Meron. 13. Meron. 12 may Wala Roma. ka palataya. At pag-asa ko wala akong pagmamahal. Kung mabasa ko may pagmamahal ako, tatanggapin mo mga loko-loko kayo, mga sulpot kayo, hindi sa pag-aambag ng Brad. Biblia, wala kayo. Brad, sa pananalita pa lang, hindi mo masasabi ng pananalita. Meron. Dahil sinasabi ko, Paano masabi binabasa na ko magmamahal ka? kung anong pananampalataya ng mga apostol. Sa 12:9 ng Roma, anong sabi? Kapuotan ninyong masama. Kaya nga kinupupuotan kayo dahil masama kayo eh. Repent now. Babasahin mo pa yung 13 ng unang Korinto, hindi nyo nauunawaan. Hindi nyo pala naiintindihan eh. Hindi, sagutin nyo muna tanong ko, mga pastor kayo eh. Umalis kayo sa tapat ng simbahan. Binabastos nyo, mga katoliko kami, mga sulpot kayo. Nagtatanong ko, 405 AD, mga kapatid. Kasi sabi nila, wala daw akong pag-ibig. Yung 13 ng unang Korinto, binasa niya. Ipe-memorize niya sa akin, hindi pa pinapanganak yung anak niya, memorize niya natin yan eh. At isa dun sa pag-ibig, 12.9 ng Roma, yung kapuotan ng masama. Pag-ibig ba yan, kapatid ng ibig? Pag-ibig yun. Ngayon, lumalayo siya dahil ang tanong ko sa kanya, nung 405 AD ba, Pope Damasus with Saint Jerome, ang tanong ko, meron na ba silang pastor neto? Meron o wala? Hindi naman makasagot. Baliwala lang daw to. E di ibig sabihin pala, baliwala pala magbasa ng history. Baliwala ba? Sabi sa 8.8 lang ho, read the book of history and see. Therefore, utos ng Diyos, magbasa ka ng history. Hindi tulad ng mga pastor na ito, ayaw ng history. Isa pa. Magpasensyaan nyo na mga kapatid ha. Everything I need is in you.
dyan sa mga yun eh. Inaiblad ako mga kapatid, pasensya na ha. Hindi kasi tinuturo sa kanila ng pastor nila yung may ng pag-ibig eh. Everything I need, Christ my all in all, joy in my salvation, and this hope will never Ano lang tayo mga kapatid, abante lang tayo sa mga sulpot na ito. Dahil pinaglololoko ang mga tao, lalo na tayong mga Katoliko. Dahil hindi naman pwede ito na ikakatikis nila yung mga kapatid natin. At ang pinakamatindi, nasa tapat pa sila ng simbahan. Puntahan nga natin yung Kuyang Guard, bro. Yung ano natin, itong... Christ is and Ikaw na bahala dito, ako na bahala sa ano. Christ is Buwelo tayo dun sa may guard ng simbahan. Ah, ito, sila na naman pala. Oo, sila na naman pala yung nag-cash out, brad. Oo. Ayun nga eh. O yan, magandang umaga. Mga Katoliko rin. Mga Katoliko. Panahin natin yan. Mga born again. Okay lang kasi dito. Saan ba kayo dyan? Diyan o. Katoliko? Oo, Katoliko. Hindi, doon kayo nakikita ko kayo. Hindi, mga Katoliko. Ayun. Ha? Ayan pa, hawak natin doktrina natin, CCC. Sa ano yan, sa room? Yung CCC natin. Kasi alam ko mamamatang yan, sasabihin yan. Kayo nga mga Katoliko, sumasamba sa libulto. Ngayon, pabasa mo yung CCC. Saan mabasa sa CCC ng Catholic Church na tayo nagsamba sa libulto? Wala mabasa yan, tinan mo. Tatanungin natin yan. Ina-high blood eh. Ina-high blood. Oh, ina-high blood sila kanina nung kinakausap ko dito eh. Ina-high Kasi blood. wala naman sila, huli naman sila, di ba? Mga sulpot yan, nasa 24-24 ng Mateo. Mga nagsilitaw. Hindi natin. Hindi, kanina nga gusto ko nga sumigod doon. Nagsisilitira nga simbahan. Tinitira ang simbahan, no? Oo. Ah, nako. Hawakan mo. Nila na, Ano daw sabi? sabi niya yung papasok ka sa simbahan, mga ganyan, paglabas mo, iba naman yung Ang problema na ng mga miyembro yun, dahil unang-una si Petresio ng Galasya, sapagkat kayo mga kapatid, tinawag sa kalayahan. Tinawag tayo sa kalayahan, kaya wala silang pakialam kung paglabas, gano'n ang ugali. Dahil hiwawalat lang ng Diyos yun sa mga 19 ng unang Korinto. Ngayon, itong mga pastor na ito, sinisiraan ng simbahan, kala naman nila masisira nila. Tingnan natin mamaya pagkatapos nila. live po. Bakit meron kayong Bible? Ngayon sa katinisip natin. Galing ko kami sa Pagbilaran, sa Father Larry. Pilaran, saan yun? Sa Cebu po. Okay. Ang layo pa. Bohol. Taga Bohol kayo? Hindi, dito. Ito yun. Tama, buti marami kayong alam na tungkol sa Biblia. Kasi sila, magagaling din yan sa mga Bible kasi aral din sila. Yung nga lamang, yung kanilang paniniwala, parang dito rin kinukuha, pero inaano na parang hindi na. Katunayan, tinanong ko nga sa kanila nung 405 di ba? Sila Pope Damasus at Saint Jerome, mga Church Fathers, ang nag-translate ng Biblia. Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Hindi nila masagot. Kasi wala naman silang ambag sa pagbuo ng Biblia because the Bible is a Catholic book. Ninakaw lang nila at nakikibasa lang sila. Hindi naman, tinutulog-tulog pa tayo dito ng mga protestante dito. So kanina, parang ano kaya? Tinanong namin kasi bibiktimahin po yung isang kapatid rin na Katoliko eh. Galing, buti mayroon kayong mga barangay dyan. Di ba pag marami kang alam sa tulad nyo, parang katiki. Kakatikais. Kakatikais mo. Tama yan. Makakatikis mo, mga marunong. Hintay natin. Tuwing Friday yan dito, mga yan. Isa nga may mga gawain kami. Parang nakaka-disturb na nga sila. Sabi ko, ang hirap sa inyo. Sabihan mo naman. Paparinig.
Ayun, hipokrito to eh. Kaya itong babae na to dapat dito. 2:11 ng unang Timoteo, mag-aral na tumahimik na may buong pagkabasado. Ayun na nasa Biblia, yun ang sulat ni Pablo eh, sa 12. Ngunit di ko pinahintulot babae magturo, ni magkaroon ng pamuno sa lalaki kundi tumahimik. Kaya kung talagang totoong Kristiyano sila, manahimik siya. Dahil yun ang tungkulin niya sa totoong iglesia. At according to CCC, yun ang Catholic Church. Ano ang simbahan? Hindi sila dahil sila born again is a form of sacramental baptism. Yun lang sila. Kumbaga ninakaw lang nila yung 3.5 ng 1, yung form of baptism. Pwede magtanong, bro? Hindi naman bakla ka yata eh. Nag-I love you ka sa akin eh. Gagaling sumagot eh. Pwede magtanong? Galing Bohol. Pwede magtanong? Pwede magtanong yan. Pwede magtanong. Tara. Tanong na tayo. Eh kung may pag-ibig yan, sasagot sa tanong yan. Pwede magtanong, bro. Kasi nasa tapat kayo ng simbahan eh. Pwede magtanong. Kasi simbahan namin to, bro. Pinabas ko sa'yo naman siya. Mahal naman natin. Tama, sa 5.44 naman tayo. Pwede ba kayo matanong, mga bro? Kasi nangangaral kayo. Tama na. Pwede ba kayo matanong? namin kayo. Ano man yung... Ibig sabihin pala, hindi kayo sumusunod sa Biblia, ate. Hipokrito ka pala eh. Love you, bro. Tingnan mo. Ang hanap ko, tanong, hindi iyakap. Alam naman natin yun eh, 13:34, 35. Peke yung pagmamahal nyo. 5:44 na Mateo, utos naman talaga ibigin ng kaaway. Ngayon, Love ka namin, bro. Love ka namin. ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, kung talagang totoong Kristiyano kayo, 3:15 ng 1 Pedro, handa kayo sa pagsagot. Love ka raw pala nila eh. Bakla ka lalabas niyan kung love mo ko. Lalabas yan kay GBT ka. Bro. Sumagot muna kayo sa tanong, mga bro. Eh may pag-ibig po pala kayo, ba't di ko kayo sumasagot sa tanong? Oo, ayan o. Yan kasi mga pastor na yan, pinabili lang ng suka at toyo yan. Oh, pinabili lang ng toyo, suka, nangaral na, niligaw ng mga kapatid na Katoliko. Tsaka yung isa niyong kasama, pinagbantaan ako eh. Yung nakasalamin. Ang sabi sa akin, babarilin daw ako. O ngayon, tindigan niyo. Meron kayong kasama nung nakaraan, ikaw yung nag-cash out sa akin, ng protestante pa ako. Ay, kasama na ba kayo? Masarap kami ng katotohanan dahil yun ang utos. Wala. Sabi sa 12 may binamro, mamakisanib kayo sa mabuti. Sumagot ko muna sa tanong. Tatanong kami. Isang tanong lang. Pabira, para ka naman bakla kapatid, no? Para ka naman bakla, bawal ng bibig. Okay lang yan. Sa 11 na unang kurito, nakalagay, mga linggo, nakikiyapit sa kapwa lalaki. Kasama ka na to, dahil hindi naman iyayakap mo ko para ka na sa bira ka naman. Sumagot kayo sa tanong. Kapatid na, uulol ka na eh. Sumagot kayo sa tanong. Huwag kayong magpatunsada. Sinisiraan yung simbahan eh. Sumagot kayo sa tanong. Napakasimple ng tanong ko. Simplihan nyo rin yung sagot. Okay lang yan, bro. Sagot sa tanong. Ayan, tanong na. Sagot sa tanong. Tanongin na natin siya. Hindi natin kailangan yun. Ibig sabihin pala, nonsense pala yung apostol na si Pedro na sabi niya, 3:15 ng unang Pedro, handa dapat sa pagsagot. Samantalang ikaw, hindi handa sa pagsagot. Nako! Ito naman pala mga ito kakontra ng Biblia. Tanungin mo na yung sarili mo. Paano ko tatanungin yung sarili ko? Wala namang salamin. Tanungin mo na naliligaw ka. Naliligaw pala yung sa Biblia. Tayo ang naligaw eh. Malaking kagamitan ka. Totoo lang, malaking kagamitan. Malaking kagamitan ng Diyos. Naunawaan ko kayo, di nyo naunawaan. Katunayan, yung 3:15 ng unang Pedro, hindi nyo man lang nasunod-sunod na Mahal handa namin dapat kayo, sa bro. Mahal pagsagot. namin kayo. Mahal rin namin kayo sa tunay na kahulugan, hindi sa kaimpokrituhan gaya ng ginagawa ninyo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito lang, napakasimple yung iniwan kong tanong doon kay Kuya noong 4:05 pa. With Pope Damasus and St. Jerome, mga Catholic Church Fathers, meron na ba kayong miyembro na nag-ambag sa pag-compile ng Biblia? Meron na wala? Meron na wala lang yung sagot. Debate na Muslim. Muslim ka na sa susunod na buwan. Ang tanong ko sa'yo, yung 4:05 Eh wala naman tayong tinanong na ano eh. Wala naman akong tinanong na Muslim kung sa diskusyon yan, you are going to object. Sumagot ka sa tanong. Tinan niyo mga kapatid kung gaano kasasalaula sa pananampalataya itong mga born again na ito. Sabi nila nonsense daw ang pagsagot sa tanong.
Therefore, itinatakwil nila yung salita ni Kristo, kaya itong mga ito, sa madaling salita ay Antikristo. 12:48 ng 1, ang nagtatakwil sa salita ni Kristo ay tinatakwil si Kristo. At isa doon sa salita ni Kristo, 3:15 ng unang Pedro yung handa dapat sa pagsagot. Ang problema sa kanila, ayaw sumagot. Napakasimple lang eh. Yung tanong ko dun sa isang pastor, 405 AD, Pope Damasus and St. Jerome, translating the Bible. Meron na ba kayong pastor nun? Hindi sila makasagot. Dahil hindi naman daw importante yung history. Talaga palang kakontra ng Biblia itong mga ito. Dahil sabi sa 8:8 ng Pope, read the book of history and see. Sila, they cannot see. Why? Because they blind. 4:4 of 2 Corinthians, Apostle Paul said, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Itong mga tao na ito na dating Katoliko na ngayon sulpot na. Oh, tamo pa imbabaw, oh. Dito ka mananalangin. Ano ba ang comment diyan? Ayan, nasa tapat sila ng simbahan. Napaka-impokrito mga kapatid. Sagit lang ha. Ayan, wait lang. Tapat ng simbahan. Tapos anong ginagawa nila? Ayan, nananalangin sila. Bro Mago! Shh! Bro! Mago! Saan ba siya? Mago! Kunin ko. Trabaho nga po. Subayan natin nung mic. Ah, sige. Ayan. Ayan, sagit lang mga kapatid dahil ayaw nilang makinig. Gamit tayo ng mic. Doon tayo kay Kuyang Guard tapos tapusin natin yung Wala, ayaw sumagot sa tanong. May ipit. Eto, gamitan natin ng sound. Para, Ayan, nasa simbahan tayo mga bro. Subukan natin gamitan ng... Ayaw naman makinig eh. Makabingi. Tatanong lang ako eh. Makabig ba dito yan? O yan, niyayapos ako eh, parang bading eh. Iglesia ng bakla yata tumato. Ayan, linaw. Ay, lakas. Sige, tayo? Tama. Kantahan niyo Salve Regina. Nagramado, ikaw nga dito sa references. Balikan natin. Yan, tayo ngayon ay Ayan. Anin lang natin, ayusin lang natin yung atong sound. Ayan, tapos tatanungin natin sila. Ayan. Wala lang natin magtanong ito ba ito. Ayan. Bro, awin na yung yung dalawa. Ayan, Paano ba ito baliktad, bro? ayan bro. Yo bro, baka pwede na kayo matanong. Oh, yan na, malakas na. Okay na kayo. Hindi ibig sabihin pala, itinatakwil nyo yung sulat ni Apostol Pedro sa 3:15 ng unang Pedro na handa dapat kayo sa pagsagot. Sumagot kayo sa tanong kung talagang totoong Kristiyano kayo. Huwag nyo kung hawakan ko yan, naka-video kayo. This is our prophecy, this is Catholic Church, this is a Church of Catholic Church. Ngayon, kung talagang may paninindigan kayo, sumagot kayo sa aming tanong. Sumagot na kayo sa tanong. Niloloko nyo mga Katoliko, niloloko nyo kayo mga Katoliko. Sumagot muna kayo sa tanong. I love you! 405 AD. St. Jerome and Pope Damasus translating the Bible. Ang tanong ko sa inyo, may pastor na ba kayo noong 405 AD? Meron o wala? Sumagot ko sa tanong, hindi ko sinabing yakapin mo ako, huwag ka maging bawal ng Biblia yan. Sa 6:9 ng unang Korinto, yung liko, nakikiapit sa kapwa lalaki. Ang tanong ko sa iyo, 405 AD, St. Jerome and Pope Damasus, translating the Bible. Ang tanong ko sa iyo, meron na ba kayo pastor nun? Meron o wala? Hindi na masagot. Mga kapatid, kita-kita nyo, itong mga impokrito na ito, na mga sulpot, Ay, mag-ingat kayo, baka maging sakit sa isip yan, ha? mga sulpot na ito, na kinatuparan ng 24 na Mateo na grabe makasira sa ating simbahan, nag-iingay sa tapat ng ating simbahan, hindi naman pala nakasagot sa tanong itong mga taong ito. Sa mga tweet, impokrito, 16-18
ng Roma, madidilim ang isip ng mga tao ito. Huwag kayong maniniwala dito mga kapatid na Katoliko. Sino mga Katoliko ba kayo mga kapatid? Ha? O, huwag kayong maniniwala sa mga sulpot kasi ang nagbuo ng Biblia, because the Bible is a Catholic book. Ang tanong ko sa kanila, who author St. Jerome with Pope Damasus translating the Bible? Meron na ba silang pastor? Hindi nila masagot. Dahil sabi nila, wala daw kabuluhan yung mga referensya na pinakikita ko. Samantalang sabi sa 8.8 lang ho, read the book of history and see. Samantalang sila, ayaw nila basahin yung book of history. Samantalang utos ng Diyos, read the book of history. Kaya hindi tayo sola scriptura, gaya ng mga loko-loko na ito. Bumalik kayo, sumagot kayo sa tanong. Hindi kayo sumasagot sa tanong, taiwas kayo. Sa mga tweet, mga antikristo kayo. Bakit? Kaya sa 48:1 ang sabi, ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa aking salita. At isa doon sa salita ni Kristo, 3:15 ng unang Pedro, yung handa dapat kayo sa pagsagot. Kita nyo mga kapatid, umalis, nagsilayasan yung mga demonyo. Napasok sa sakramento ng simbahan. At isa doon sa sakramento, yung aral, yung katekismo. At isa doon, 3:15 ng unang Pedro, yung handa sa pagsagot. Sorry to say, hindi mga nakasagot. Wag na kayong mga aral. Niloloko nyo kami mga Katoliko. Bira kayo. Mali sila Saan ka malis? Ito na lang ko eh. Kanina pa kayo. Tapos sasabihin nyo, pagpasok ay kanang simbahan, paglabas ganun pa rin ang ugali. Wala na kayong pakialam doon. Dahil sabi sa 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Kaya wala na kayong pakialam. Ang pinakamalaga, ma-receive natin yung most important sacrament of the church. And that's the Holy Eucharist. Ang sabi ni Kristo, 26:26 ng Mateo, kunin ninyo, ito ang aking katawan. And that the spiritual food of the true Christian follow Jesus Christ. Katunayan, 27 ng gawa ang mga apostol, unang araw ng sanglinggo nagkakabisa, nagpuputol-putol ng tinapay sila, nagpuputol-putol spaghetti, pinanguutos sa mga bata. Kaya mali itong mga protestante na ito mga kapatid. Kaya kayo mga kapatid na Katoliko, huwag kayong paloloko kayo mga bro ha. Huwag kayong paloloko sa mga born again na yan. Kaya may... Yan. Success mga kapatid at napalayas natin ang mga elemento. Ay, di ulit. Kaya nandito na naman yan. Ayun. Ayan. Kaya, ayun eh. Anong sabi dyan? Ano sabi? Yan si Bro Erin. Nanonood sa bro, Erin. Ay, no. Ay, tinatap. Oh bro, saan na? Nasaan na yung mga ano? Wala na? Wala na. Yun, salamat sa Diyos. Salamat kay Wawa Mary. Nabalayas natin ang mga protestante. Wala na, no? Meron pa dun eh. Meron pa doon? Jehovah eh. Jehovah's Witnesses naman yung nandun. Ubus na. Wala na. No? Ayun. Masimot ang mga protestante. Dami eh. Ngayon, ano bang magandang topic? Ako, hindi ko na tayo eh. Ganda bro, Christology. May debate ako bukas eh. Ano na yan? Confidential na yan. Private natin yan. Yes. Yan. Ano yung sabi sa ano? Ayan mga kapatid. Magandang gabi. Sakit ang kamatuoran. Ayan. Nasa tapat sila ng simbahan eh. Napagtaasan ko na ng boses dahil masyadong mga bastos. Oh bro, ating kaibigan. Ayan. Ayun, nawala ng mga mga protestae. Tayo nakakalat lahat eh. Alisan sila eh. Kumuha ako ng mic eh. Napaso sa ano eh. Napaso sa sakramento ng simbahan. Nawala sila lahat. Nawala na. Ikaw ano ba rin mo, kuya? Ikaw yung kasama namin nung nakaraan eh. Oy. Bagay ako. Hindi dito yung punta ko doon. Dami ako paano.
Ayan. Si bro. Ano pa alam mo, bro? Go, ako pala si Dwight. Ayun, Dwight. Ayun. Wala na. Tara, tingnan natin. Kasi nagkakalat itong mga protest. Nasaan yung pulang bag? Ito. Nandyan. Ayun. Sige. Kami na bahala. Ako na bahala dito. Kaya sa ano. Oh. Nawala yung mga protestante. Wala na. Basta sila. Ano niya? Niloloko mga Katolik. Napakasimple ng tanong ko, di ba? Ayaw sagutin. Nonsense daw. E di ibig sabihin pala, nonsense yung sulat ni Pedro sa 3:15 ng unang Pedro. Naku, mahiya kayo. Nakikibasa na lang kayo ng Biblia, tinatakoy nyo pa. Bayot daw, sabi ni Bro. Ayan, alis sila sa tapat ng simbahan. Yan, mga kapatid. Nalinis ang atong simbahan. Oh, salamat sa Diyos. Ayan. Nalinis. Natanggal ang protestante sa atong tapat ng simbahan. Si Bro Mago. Si Bro JB. Ayan, tonto ako ngayon dahil may nahampas tayo na aral ng mga protestante na nililigaw sa mga Katoliko. Pesa na. Oo, okay lang. Pato sa ano eh. Sila na naman niya, ayun yung nag-cast out sa atin nung protestante pa tayo, nung Eli Soriano. Ayun yung in the name of Jesus, out! Ginanon tayo, out! In all unclean spirit, nagdi-deliverance siya, wala naman talab kasi peke yung Diyos niya eh. Ayun yung sinasabi ni Pablo sa 4:8 ng Galacia, na gayon din naman sa panahong yun, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kaya nasa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. Ngayon, iipitin tayo ng lalaki sa 13:13 of 1 Corinthians. Meron kayong love, meron kayong works, hindi lang works, hoy. Dahil pag works lang, ay hindi lang faith, hoy. May works. Dahil pag faith lang, 2:26 ng Santiago, patay ang pananampalataya mo, paano ka maligtas nun? At plus nun, nagkakasala ka pa, 4:17 ng Santiago. Kaya itong mga faith alone na ito, mga tukmul ito eh. Nabulabog sila, oh. Nagdala na kasi tayo nung salamat sa nag-sponsor dito sa atong speaker. Ayan. Kaya malakas na yung natin, yung power. So, nabulabog. Nawala na yung mga protestante. Ayan. Hindi na sila nagpakita. Nahampas sila ng tunay na aral. Kung ano masabi mo, Bro JB? Lumalaban rin si Bro JB eh. Ano ako? Pagod ako. Buti hindi... Ayos nakita mo ba kami Oo nga. Sabi, di ako pati. Sabi mo na. Kuhawa ko isa eh. Wala na. Patungan natin dito. Bro, saan ba pwede magpa-Gcash dito? Doon na sa tindahan. Kaso bukas nun. Oo, yung Arnel. Kamusta ka naman, bro? Tatawa ka rin eh. Parang sabi mo. Nabanatan sila sa 6:9 ng unang Korinto eh. Little Darwin Gitgano, Mama Rel loves you. Ingat bro palagi. Salamat sa Diyos. Bro, magkamukha kayo ni Bro JB. Eto, kumpleto na tayo eh. Dala natin to, dala natin yung references, dala rin natin yung Biblia. Para para isang tanungan na lang. Kasi alam natin mamamaratang itong mga ito eh. Lahat ka ng aral ng Iglesia Katolika wala sa Biblia. Saan mabasa dito letter for letter sa CCC? Na lahat ng aral ng Katoliko inamin ng Catholic Church wala sa Biblia. Hindi nila mababasa yon. Bakit?
Eh mga sinungaling ito, mga anak ng Diablo. Totoo ba yun? Sabi sa 8:44 naman, kayo sa inyong amang Diablo. Kaya, wala po. Meron po. Meron ba? Ito, meron po. Nalinis ang mga kita naman natin dito sa Binyan. Yung mga gustong makipagdiskusyon na protestante, lapit kayo. Dito tayo sa sa amin. Puntahan nyo ako, dayuhin nyo ako dito. Yan. Ubos. Andito sila sa may gilid ng simbahan eh. May activity ginagawa yung mga kapatid dun sa loob. May, di ba? May activity yung mga kapatid na Katoliko natin, yung mga kapanalig natin, nag-iingay sila dito. Sinaway na pala nung guard, hindi pa rin umalis. Ang titigas ng muka, kaya napilitan tayong puntahan. Yun, gumamit na tayo ng super mic. Level 2. Ginamit natin itong super mic para ayun. Kaya, bakit ka naman kayo sa camera, bro? Ayun. Naubos. Ngayon, magkakatikase na lang tayo. Yung mano-manong katikisim dahil wala naman tayong aprobado sa munisipyo para makapangaral tayo. Siyempre, sumunod pa rin tayo dahil nasa unang Pedro yun. Napasakop kayo sa mga palatuntunan ng mga tao alang-alang sa Panginoon. Kaya alang-alang sa Panginoon, magpasakop tayo doon sa palatuntunan ng mga tao. At isa doon, yung pagkuha ng papel dyan sa munisipyo para makapangaral. Buti nga hindi tayo dinampot kasi mga Katoliko rin yung guide eh. Ayan. Kaya yun, mga kapatid, mga igsoon, shoutout kapatid na Dream, Cristel, Judy, Mateo, Ronnie, Yen, Bro Carlos, Tita Mergin, Maxeta, Alexis, ayan, Carl Joseph, OG Guzman. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga bro at mga kapatid. Ayan, ang dami pa pala. Alexander Delu, shout out from UAE. Ayan, Manolito Guinitaran. Ayan. Ubos ang protestante. Nalinis natin ang mga protestaing nakakalat sa simbahan. Nasimot dahil nahataw sila ng aral. Yun yung nag-cast out sa amin ni kapatid na JB. Sayang wala yung video. Yung nangyari, kinas outan tayo. Diniliverance kami. Ang akala nila gagana yung spells nila ng Diyos nila. Yung Diyos nila wala naman sa Biblia dahil si Kristo never nagturong hindi na kailangan ng reliyon. Siya nga ang nagtayo eh. At yun nga yung katawang sa Diyos niya, 2:16 ng Epeso at pinapagkasundo sila doon. Paano mo sasabing hindi kasama sa kaligtasan yun? Yun nga ang ililigtas ni Kristo sa 5:23 ng Epeso. At yun, yung iglesyang natatag 2,000 years ago. At according to history, sa encyclopedia, the Catholic Church, that is a Christian denomination founded 2,000 years ago, have a 120 person, that society founded by Jesus Christ. At yun ang Catholic Church. Nasa Biblia ba yun? Maraming talata, mabasa natin. At yung Iglesia ng Diyos, 3:15 of 1 Timothy, the foundation and pillar of truth. And according to our CCC, Catechism of Catholic Church, that is the Roman Catholic Church. Bro, anong pangalan ni Bro Mago sa FB? Anong pangalan mo? Mago Jan Pernan po, bro. Mark Ryan. Anong pangalan ni Bro Mago? Yon, Mago Jan Pernan. Dennis, shout out. Benjamin. Ayan, Terence. Out daw pero sila ang nawala, bro. Glenn, Mark Ryan. Ayan. Siguro next Friday daw, sabi ni Kuya, yung guard ng simbahan, nandito daw sila. Ampasin natin ang aral dahil yun ang tungkulin natin eh. Dahil pag delete natin ginawa yon, magkasala tayo, 4:17 ng Santiago. Bakit? 2:10 ng Epeso dahil yung dapat nating lakaran, yung mabubuting gawa. Pero walang kabuluhan yun kung wala tayong pag-ibig. 13:13 ng unang Korinto, 13:2 ng unang Korinto. Pagtarin natin kayo ng talata, mga kapatid.
Dahil paalis na tayo eh. Kung ano tayo, no? Katikase tayo dyan. Okay lang ba sa'yo? Ayun, pati sa'yo. Okay, Cyrus, Mikael, watching from Bicol. Cecil, Pradel, Cyrus, nasan kayo? Nasa Binya, bro. Sa amin. O, yung mga nangahunting sa akin dyan, o, punta na kayo dito. Andito ako sa labas, o, pwede nyo akong anuhin. Pwede nyo ako suntukin. O, yung mga nanggigigil sa akin protestante, punta kayo. Basta ang dala nyo, Biblia, huwag kayo magdadalang baril. Pero kung suntukan, suntukin nyo ako, okay lang. Sabi nga sa 3:9 ng unang Pedro, huwag yung gantihin ng masama sa masama, kundi pagpapala. At isa doon, yung aral na ihampas namin sa inyo. Sa 2:27 ng Apokalipsis, yung pamalong bakal, at yung pamalong bakal, hindi literal na tubo yon dahil nagtubuhan na sana tayo doon. Yon yung pakikibaka o sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman sa 2 Korinto 10:4-5. At isa sa definition nun, yung nasa 1:13 ng Tito na lagi kong binabasa, na sa waying may kabagsikan ang mga dalahira na pastor ng demonyo na ito na kinasangkapan ng kanilang amang dyablo sa pagsisinungaling. Nanggigigil ako sa inyo. Ayan. Sige mga kapatid, hanggang dito na lang. At para makapagpahinga na rin at ikakatikais natin itong mga tao rin dito.